Kinumpirma ng Department of Health ang pinakabagong kaso ng monkeypox o mpox sa bansa nitong Lunes, August 19. Paglilinaw nila, hindi ito ang pinakaunang kaso sa Pilipinas. Sa katunayan, ito na ang ikasampung kaso na naitala sa bansa. Pero ito ang unang kasong na-detect simula nang ideklara ng World Health Organization bilang Public Health Emergency of International Concern o PHEIC ang virus, kasunod ng outbreak sa Congo na kumalat na sa mga kalapit bansa sa Africa. Ayon sa DOH, ang pasyente ay isang 33-year-old na lalaki mula sa National Capital Region. Bagaman nitong Lunes lang na-detect ang virus, noong nakaraang linggo pa ito itinuring na suspected case matapos lagnatin na tubuan ng rashes ang pasyente sa kanyang mukha at sa iba pang bahagi ng katawan. Inaalam pa ang strain ng virus na tumama sa lalaki na walang travel history sa labas ng bansa. Mpox commonly presents with a skin rash or lesion sa mucosa or lining ng mga bunganga at bibig and can last for 2 to 4 weeks. The rashes are accompanied by fever, headache, muscle pain, back pain, low energy or fatigue, and swollen lymph nodes or colonic. Anyone can get mpox through close contact or intimate contact. Pwedeng makontaminate some materials like clothes and utensils of infected individuals. Pero soap and water will kill the virus. Ito na ang pangalawang beses na idineklara ng WHO ang mpox bilang Global Public Health Emergency. 2 taon nang nakalipas ng unang maalerto ang WHO sa mpox matapos magsimulang kumalat ang sakit sa iba't ibang bansa. Nakontrol ang outbreak na ito matapos ang pagkakaroon ng behavioral change at safe sex practice at sa pag-roll out ng vaccines kontra sa sakit. Bago ito ay dekada-dekada ng banta sa kalusugan ng mga mamamayan sa Africa ang mpox. Ang kasalukuyang outbreak sa Congo ay nakapagtala na ng nasa 27,000 na kaso at higit 1,000 casualty simula noong January 2023. Ang pinakabagong strain ng virus ay sinasabing mabilis na kumakalat, kaya namang umaasang mapapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga apektado ng outbreak matapos itong ideklarang Global Health Emergency. The patients with no other illness can stay home. So hindi natin kailangan ng quarantine facility kagaya ng COVID. So may advice ng doktor, mag-isolate sa bahay. Kung hindi naman siya pwedeng mag-isolate sa bahay, pwede naman siyang ma-confine sa iba't iba nating hospital for isolation. Stay safe at ugaliin ang paghugas ng kamay, kapatid. Para maging updated sa mahalagang balita, mag-subscribe at i-follow ang social media pages ng News 5.